Ang matuwid na pamumuhay ni Job. Unang kabanata. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz, na ang pangalan ay Job. Matuwid siya, walang kapintasan ng pamumuhay, may takot sa Diyos, at umiiwas sa kasamaan. Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang mga pag-aari naman niya ay 7,000 tupa, 3,000 kamelyo, 500 pares ng baka, at 500 ang kanyang asnong babae. Marami ang kanyang alipin. Siya ang pinakamayaman sa buong silangan ng Israel. Nakaugalian na ng mga anak niyang lalaki na halinhinang maghanda sa kani-kanilang mga bahay at inaanyayahan nilang dumalo ang 3 nilang kapatid na babae. Tuwing matatapos ang handaan, naghahandog si Job para sa kanyang mga anak. Maaga siyang gumigising at nag-aalay ng handog na sinusunog para sa bawat anak niya, dahil naisip niyang baka nagkasala ang mga ito at sinadyang magsalita ng masama laban sa Diyos. Ito ang palaging ginagawa ni Job. Ang unang pagsubok kay Job. Isang araw, nagtipon ang mga anghel sa presensya ng Panginoon at sumali sa kanila si Satanas. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Saan ka nanggaling?" Sumagot si Satanas, "Paruot parito na naglilibot sa mundo." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya at malinis ang pamumuhay. May takot siya sa akin at umiiwas sa kasamaan." Sumagot si Satanas, "May takot si Job sa iyo dahil pinagpapala mo siya. Iniingatan mo siya at ang sambahayan niya, pati na ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala mo ang lahat ng ginagawa niya, kaya lalong dumarami ang kanyang mga hayop sa buong lupain. Pero subukan mong kunin ang lahat ng iyan sa kanya, at siguradong isusumpa ka niya." Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Sige, kunin mo ang lahat ng mayroon siya, pero huwag mo siyang sasaktan." Kaya umalis agad si Satanas sa harapan ng Panginoon. Isang araw, habang nagkakasayahan sa handaan ang mga anak ni Job sa bahay ng panganay, dumating sa bahay ni Job ang isa niyang tauhan at ibinalita ang ganito, "Habang nag-aararo po kami, gamit ang inyong mga baka, at pinapastol ang inyong mga asno sa di kalayuan, bigla kaming sinalakay ng mga sabeyo. Kinuha po nila ang mga hayop at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas para magbalita sa inyo." Habang nagsasalita pa ang tauhan, dumating din ang isa pang tauhan ni Job at sinabi, "Tinamaan po ng apoy ng Diyos ang inyong mga tupa at ang mga pastol nito at nasunog. Ako lang po ang nakaligtas para magbalita sa inyo." Habang nagsasalita pa siya, may isa pang dumating at nagbalita, "Sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeyo. Kinuha po nila ang mga kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas para magbalita sa inyo." Habang nagsasalita pa siya, may isa pang dumating at nagbalita, "Habang nagkakasayahan po ang inyong mga anak sa bahay ng kanilang nakatatandang kapatid, bigla pong dumating ang malakas na hangin mula sa ilang at nawasak po ang bahay. Nabagsakan po ang inyong mga anak at namatay. Ako lang po ang nakaligtas para magbalita sa inyo." Nang marinig iyon ni Job, tumayo siya at pinunit ang kanyang damit dahil sa pagdadalamhati. Pagkatapos, inahitan niya ang kanyang buhok sa ulo at nagpatira pa sa lupa para sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, "Ipinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng mayroon ako at ang Panginoon din ang kumuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon." Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi nagkasala si Job. Hindi niya sinisi ang Diyos. Ang pangalawang pagsubok kay Job. Ikalawang kabanata. Isang araw, muling nagtipon ang mga anghel sa presensya ng Panginoon, at muli ring sumali sa kanila si Satanas. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Saan ka nanggaling?" Sumagot si Satanas, "Paruot parito na naglilibot sa mundo."
Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya, malinis ang pamumuhay. May takot sa akin at umiiwas sa kasamaan. Tapat pa rin siya sa akin, kahit na pinilit mo akong payagan ka na sirain siya ng walang dahilan." Sinabi ni Satanas, "Matatanggap ng tao na mawala ang lahat sa kanya, basta't buhay lang siya. Pero kapag siya na ang sinaktan mo, tiyak na isusumpa ka niya." Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "O sige, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, pero huwag mo siyang papatayin." Kaya umalis si Satanas sa presensya ng Panginoon at sinaktan si Job sa pamamagitan ng mga piksa mula ulo hanggang talampakan. Kumuha si Job ng basag na palayo at ginamit na pangkayod sa kanyang mga sugat habang nakaupo sa abo. Sinabi sa kanya ng asawa niya, "Ano, tapat ka pa rin ba sa iyong Diyos? Sumpain mo na siya at nang mamatay ka na." Sumagot si Job, "Nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Mabubuting bagay lang ba ang tatanggapin natin mula sa Diyos at hindi ang masasama?" Sa kabila ng lahat ng nangyari kay Job, ay hindi siya nagkasala kahit sa pananalita. Ang tatlong kaibigan ni Job. Tatlo sa kaibigan ni Job ang nakabalita tungkol sa masamang nangyari sa kanya. Ito'y sina Eliphaz na taga Teman, si Bildad na taga Shuwa, at si Zophar na taga Naama. Nagkasundo silang dalawin si Job para makiramay at aliwin. Malayo-layo pa sila, nakita na nila si Job, pero halos hindi na nila ito makilala. Kaya napaiyak sila ng malakas. Pinunit nila ang kanilang mga damit at naglagay ng alikabok sa kanilang ulo bilang pagpapakita ng pagdadalamhati. Pagkatapos, umupo sila sa lupa kasama ni Job sa loob ng 7 araw at 7 gabi. Hindi sila nagsalita dahil nakita nila ang labis na paghihirap na dinaranas ni Job. Nagsalita si Job. Ikatlong kabanata. Kinalaunan, nagsalita si Job at isinumpa niya ang araw na isinilang siya. Sinabi niya, "Isinusumpa ko ang araw na ako'y ipinanganak. Naging madilim na lang sana ang araw na iyon, at hindi na sinikatan ng araw. Kinalimutan na lang sana ng Diyos sa langit ang araw na iyon. Nanatili na lang sana itong madilim o natatakpan ng makapal na ulap, at nilukuban na lang sana ng kadiliman ng kaliwanagan. Kinuha na lang sana ng kadiliman ng gabing iyon nang ako'y isilang, at hindi na sana napabilang sa kalendaryo. Hindi na nga lang sana ako ipinanganak ng gabing iyon, at wala rin sanang kasayahan noon. Sumpain nawa ang gabing iyon ng mga manunumpa na alam kung paano pakilusin ang Leviathan. Hindi na sana sumikat ang tala sa umaga ng araw na iyon, at hindi na sana dumating ang bukang liwayway. Isinusumpa ko ang araw na iyon, dahil hindi niya pinigilan ang pagsilang sa akin, nang hindi ko na sana naranasan ang ganitong paghihirap. Mabuti pang namatay na lang ako sa sinapupunan ng aking ina. Bakit pa ako kinalingat pinasuso ng aking ina? Kung namatay na sana ako noon, tahimik na sana ako ngayong natutulog at nagpapahinga, kasama ng mga hari at mga pinuno ng mundo na nagtayo ng mga palasyo na giba na ngayon. Nagpapahinga na rin sana ako kasama ng mga pinuno na ang mga tahanan ay puno ng mga ginto't pila. Mas mabuti pang ako'y naging katulad ng mga batang patay na nang ipinanganak at hindi na nakakita ng liwanag. Doon sa lugar ng mga patay, ang masama ay hindi na gumagawa ng kasamaan, at ang mga pagod ay nagpapahinga na. Doon ang mga bihag ay nagpapahinga rin, at hindi na nila naririnig ang sigaw ng taong pumipilit sa kanila na magtrabaho. Naroon ang lahat ng uri ng tao, tanyag man o hindi. At ang mga alipin ay malaya na sa kanilang amo. Bakit pa pinapayagang mabuhay ang taong nagtitiis at nagdurusa? Nagnanais silang mamatay, pero hindi pa rin sila namamatay. Hangad nila ang kamatayan ng higit pa sa isang taong naghahanap ng nakatagong kayamanan. Masasaya sila kapag namatay na at nailibing. Bakit kaya niloob pa ng Diyos na mabuhay ang tao nang hindi man lang pinapaalam
ang kanyang kahahantungan. Hindi ako makakain dahil sa labis na pagdaramdam at walang tigil ang aking pagdaing. Ang kinatatakutan ko'y nangyari sa akin. Wala akong kapayapaan at katahimikan. Wala akong kapahingahan. Pawang kabagabagan ang nararanasan ko.